Hello guys, welcome back again sa ating programang The Action Man at sa ating YouTube channel. Liga-liga love shoutout po sa ating mga viewers Luzon, Visayas at Mindanao all over the world. Muli naman po tayo nagbabalik sa ating panibagong video, panibagong reaction mga ka-action, mga kakamping. Ayan, gusto ko lang po ito reactionan ang naging pahayag ni Congressman Abante. Tila yatang bumabawi ngayon si Congressman Abante sa madlang people. Well, sa mga past natin nga na mga live stream, nasabi ko doon na tila na disappointed po ako sa naging sagot ni Congressman Abante tungkol sa impeachment kay Sara Duterte nung siya ay in-interview. Kasi sabi niya nga doon kung may magtangka man daw na lumapit sa kanya, hindi niya daw ito susuportahan ang nasabing impeachment. Okay, doon po na-disappointed po ako at nadismaya kasi alam ko po na si Congressman Abante ay isa sa mga nakipagsagutan kay Vice President Sara Duterte during ng hearing na kung saan minsan nag-a-attend po ito si Vice President Sara. Kaya ni-disappointed po ako nung sumagot siya na kung may magtangka man daw na lumapit sa kanya na papirma pero hindi niya daw ito susuportahan. So dito kasi sa naging pahayag niya ngayon mga ka-action, 14 hours ago pa lang po ito na naka-upload sa Global Daily Mirror ho mga ka-action na kung saan durog po dito si Sara Duterte at si dating Pangulong Duterte. Okay? Ito po mga ka-action, mga kakamping. Ayan ha, basahin po natin ha. Ayan. Ayan po, ito po mga ka-action. Ayan. So mag-attach na lang po sa screen nang sa ganon makita nyo po ang binabasa ko at i-transfer po natin in Tagalog sa abot ng makakaya ko. Ayan, disclaimer lang po, hindi po ako perfecto, correct me if I'm wrong. Okay? So dito po tayo magbasa. Maiksi lang po ito mga ka-action pero may sense. Malaman po talaga ang naging pahayag ni Congressman Abante. Okay? Sabi niya dito, I don't think she is. I do not want her to become president if we believe that the former president is quite bad. She is worse. Okay? Ulitin po natin. I don't think she is. I do not want her to become president if we believe that the former president is quite bad. She is worse. Okay? So sa madaling sabi mga ka-action, in Tagalog, hindi ko akalain na siya nga ayaw kong maging presidente. Kung naniniwala tayo na medyo masama ang dating Pangulo, mas malala pa siya. Yan ang psycho ko dito sa sinabi o naging message ni Congressman Abante dito kay Vice President Sara Duterte. Mismo si Congressman Abante ayaw niyang maging presidente, ito si Sara Duterte. Kumbaga, in my own opinion, sa pag-analyze ko dito sa sinabi ni Congressman Abante, kumbaga hindi niya rin nakikitaan ito si Vice President na pwede siyang maging presidente. Kumbaga, nahihinaan siya dito kay Vice President Sara Duterte. So, kitang-kita naman po natin, tayo mismo din, majority ng mga Pilipino na ayaw nating maging presidente si Sara Duterte. Kasi nga, nakikitaan po natin na siya ay may mga attitude na hindi maganda sa tuwing po siya ay nagagalit. At hindi niya nga kaya gampanan nung siya ay sekretary ng DepEd, how much more kung maging presidente pa po siya. Buong bansa po ang kanyang gagampanan. Ang tanong, kaya niya kayang gampanan? Ang DepEd nga hindi niya kayang i-handle. Di ba? Ang bansa pa kaya? Di ba? At aside from that, grabe din po kung gumastos si Vice President Sara. Halos walang pagtitipid. Kaya nga po na-question ang kanyang mga confidential fund. Kasi isipin mo mga ka-action, based sa kanyang mga sinasabi, marami ang naghihirap. Marami nga po talaga ang naghihirap. Pero bakit ikaw mismo na pangalawang leader ng Pilipinas is hindi ka marunong mag-isip ng mga inisyatibo na kung saan makakatipid ka at makakatulong ka ng maraming mga ating mga kababayan? 'Di ba? Kailangan ba talaga mangungupahan ng mga safe house na mga mamahalin? 'Di ba? Pwede naman kumuha ng mga safe house na mga simple lang. 'Di ba?
Oh, kailangan ba talaga gumastos ng 125 million in 11 days? Di ba? Oh, kaya dyan pa lang mismo mga ka-action, mga kakamping. Totoo po itong sinabi ni Congressman Abante. Hindi lang po nag-iisa si Congressman Abante. Majority na Pilipino ang ayaw natin na maging presidente si Vice President Sara Duterte. Regarding naman dito, sa sinabi niya sa kay dating Pangulong Duterte na kung naniniwala tayo na medyo masama ang dating Pangulo, mas malala pa siya. Okay. Alam naman po natin, ito si dating Pangulong Duterte nga, doon sa mga investigasyon ng Quadcom, is, at mismo siya, umaamin. Diba? O, kaya nga po, medyo may mga dapat talaga silang pananagutan. Okay? Kasi nga, kung isipin natin mga ka-action, mga kakamping, sa ibang bansa nga, grabe din ang droga. Mas malala pa dun. Pero, hindi naman marami ang namamatay. Pero bakit during ni Duterte, ang daming namamatay at yun ang nagiging solusyon niya at inuudyukan niya pa itong ating mga otoridad na sabihin sa mga nahuhuli na lumaban para maging dahilan sa pagkakagurgur ng mga nahuhuli nila. Tama ba yun sa isang presidente? Para sa atin na mga naniniwala sa karapatang pantao, mali po yun mga ka-aksyon, mga kakamping. Okay? Yung uudyukan mo yung ating mga otoridad. O anong nangyayari sa ating mga otoridad ngayon? Ang iba nasasangkot sa investigasyon, sa mga aligasyon, di ba? At balik po tayo dito kay Vice President Sara Duterte. Ayaw na ayaw po nating maging presidente ito si Vice President Duterte kasi ayaw nating may presidente tayo na takot sa accountability. Takot sumagot sa mga aligasyon laban sa kanya, di ba? At lalong-lalong wala talaga ako sa kahit katiting, wala akong nakikitang pwede talaga siya maging presidente. Kasi dyan pa lang sa mga attitude niya, nakakatakot po yan kung yan ang maging presidente. So yun lang po mga ka-action, mga kakamping. Gin-share ko lang po sa inyo. Maraming salamat po sa ating mga viewers Luzon, Visayas at Mindanao all over the world. Ako po ang inyong lingkod, si The Action Man. Have a good day, everyone. Beautiful.